Taon na rin ang binibilang na sa kalsada ko sinisimulan at tinatapos ang isang araw. Hi, ako si Irene, 42 years old, tricycle driver ma'am. Dito ko nga nahanap ang comfort zone sa mga panahong iba na ang mga nararamdaman ko. Dulot wari ng mga sunod-sunod, patong-patong, buhol-buhol at sanga-sangang mga problema. Dahilan para labis akong mag-isip, mag-aalala, mangamba, matakot, at laging tulala. Umabot nga sa puntong hindi na ako nakakatulog ng ayos, hindi makakain, nangangatalang katawan, bigla na lang naiiyak. Pilit kong iniiwasang maramdaman ng mga yon dahil alam kong mas lalong malaking problema kapag hindi ko na kayang kontrolin. Gawa kong abala ang sarili ko mula 3 AM hanggang 9, 10, 11. Kung pwede nga sa tricycle o sa pilahan na nga lang matulog, ginawa ko na. Laking tulong din yung panggugulat or pangungulit sa akin ng mga kapwa ko tricycle driver. Nakakalakas loob din yung mga pag sinasabihan nila, kaya mo yan, kami nga ganito, ganyan. Lahat tayo may mga problema, hindi lang ikaw. Magdasal ka, matatapos din yan. Mas maganda nga ipabarangay ka para at least alam nila kung ano lang yung kaya mo. Mahalaga, hindi mo sila tatakasan. Kaya nung pinabarangay ako ng 3 sa mga naging malapit na rin sa akin, sabi ko na lang sa sarili ko, ayos lang. Oo, maaaring nahabag din ako sa sarili ko. Pero dahil nga sa mga payo sa akin ng karamihan, naging okay na rin sa akin. Pero hindi ganun kadali. Kaya hinanap ko kung ano yung mapatrigger sa mga nararamdaman ko. Sinubukan kong wag mag-cellphone. Tunog pa lang ng cellphone, grabe na ang kaba ko. Nababasa ko kasi yung mga masakit na salita, panunumbat, pananakot, pagmumura, at kung ano-ano pang mga sinasabi sa akin. Tila nakiayon naman ang pagkakataon, nasira ang mga cellphone. Sinusubukan kong buksan sa iba ang account ko, pero hindi ko talaga maalala yung password kahit anong gawin ko. Basta umabot siguro yan ng 2 to 3 months na hindi ko nababasa ang mga chat sa akin. Mula noon, unti-unti ako nakapag-isip ng ayos, nakakatulog, nakakakain kapag may pagkain. Naisip ko siguro, yun na rin yung binulong sa akin ni Lord na gawin ko. Yung ipahinga ko na yung isip at puso ko sa mga bagay na lagi kong iniisip. Ipaubaya ko na lang kay Lord lahat ng mga inaalala ko. Iiyak at ipanalangin. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. And it's okay. Laking tulong yung maisurrender ko lahat sa Kanya. Yung mga hinanakit, yung mga sakit at hirap. Hindi pa man tapos, pero laking tulong yung hindi na ako tulala. Kasi kung nagtuloy-tuloy yun, baka matagal na akong inuuod. Maraming bagay ang inalis sa akin ni Lord. Pati mga malalapit na kaibigan, pinakilala niya sa akin kung sino talaga sila. Mga taong lubog ka na nga, lalo ka pa nga apakan. And it's okay. Ang mahalaga, may mananatili talaga.